Good morning po sa bawat isa. Sa mapagpalang umaga po. Hello, good morning. Purihin ang ating Panginoon sa magandang araw na ikinalob sa atin ng ating pong Panginoon. Sa kabila ng kung inyo pong nabalitaan ay nagkaroon po ng bagyo. I think dalawang magkasunod, no? Pero praise be to God na hindi naman po tayo naapektuhan masyado dahil yung una ay medyo nasa karagatan naman at wala tayong signal. Yung pangalawa naman ay sa bandang norte, Ilocos at palabas ng bansa. I think kahapon ay kalabas na. So kaya mabuti ang panahon po natin ngayon. Salamat sa ating pong Panginoon sa kanyang katapatan, kabutihan po at magitin po sa pagmulat muli ng ating mga mata ngayong umaga. Isang pagpapala po yun. Ano? Hindi natin kayang imulat mag-isa ang ating mga mata dahil alam natin po ay yan ay galing sa Panginoon. At salamat po sa umagang ito. Tayo po ay sa first Sunday of the month of June. At ang ating mga students ay balik-aral uli. Mula bukas, di po ba, sa mga high schoolers. No? Praise God. At magaling po sa natapos ng mga gawain po kahapon for the dedication ng dalawang tahanan. At praise God po sa maayos na panahon at maging sa gabay sa amin doon sa pagpunta po sa Cavite. Praise God. At sa nakarimpas pong 2 buwan, itong summer, simulan itong April and May, ay atin pong pinag-aralan yung series ng 7C, which is yun yung kumbaga pinaka-direction or ating pong pinagbibigyan ng igting sa ating church, yung 7C na ito. Nasimulan nga po natin yan patungkol sa campus at hanggang yung last Sunday po ay natapos po and Pastor MJ challenged us as a church na tayo po ay bahagi po ng katawan ng ating Panginoon. At ang nais at panalangin po ng ating Panginoon that each member ay mag-function ayon sa kanya pong panawagan sa kanya ng Panginoon bilang member of the body of Christ. At tulad nga po ng isang katawan, ay alam natin po na kapag hindi nagka-function kahit yung pinakamaliit na parte ng katawan natin ay it affects sa ating pong yung ating pong kumbaga in the physical aspect, maapektuhan pa rin yung ating galaw at kilos, di ba? So at yun po ay nilarawan ng Panginoon at magiting po ni Apostol Pablo, and that's why each member is important to function according po sa naligay ng Panginoon na pagkatawag sa kanya. And it's very timely po na tatawid po tayo sa panibagong series po simula sa araw na ito at sa mga susunod po na Sunday and 2 months also. Okay? Kung 2 months natin dinisketch po yung 7C, ito po ay 2 buwan uli. At 7C uli. Ayan. So sa mga naka-attend po ng prayer meeting at some of our leaders ay alam na po natin yung yung 7C na uli yun. Okay? So, at it's very timely din po na kung the last topic ng 7C is about the church, ay susundan po natin yan, anong klaseng church? Okay? Na dapat po tayo na makita ng Panginoon. Okay? Kaya po ay sinundan po itong ating pong topic about the 7C with regards to the 7 churches in the book of Revelation. At yun po yung ating hihimay-himayin, the 7 churches in the book of Revelation, at starting now, the first church po na ating pag-aaralan. So, sa umaga pong ito ay hiling ko po ang bawat isa na magsitayo at ating pong basahin yung ating pong scripture na matatagpuan po sa book of Revelation chapter 2, beginning from verse 1 hanggang sa verse 7. Revelation or Pahayag chapter 2, beginning from verse 1 to 7. Sa ating pong PowerPoint ay makita po natin yan sa ASB. Kaon na ba ito? Okay. Ayan.
Naka-on naman to, no? Okay, so Revelation chapter 2, verse 1 to 7. At let us read responsibly or salit-salitan. Basahin ko po yung verse 1, ang congregation po on 2, and pagdating po sa verse 7, we read all together. Sabi po dito sa verse 1, to the angel of the church in Ephesus write, the words of him who holds the 7 stars in his right hand, who walks among the 7 golden lampstands. Verse 2. Verse 3, I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. Verse 4, Verse 5, remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place, unless you repent. Verse 6. Verse 7, altogether begin. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. Purihin po ang ating Panginoon sa pakabasa ng kanyang salita. Samahan niyo po ko, let us ask to the Lord na tayo po ay bigyan ng bukas sa puso at isipan at karunungan upang maunawaan natin at may pabatid sa atin ng Panginoon ang nais niya pong ituro sa umagang ito. Father God in heaven, we praise you, Lord, and we thank you sa iyo pong kabutihan, katapatan sa buhay namin. Magitin, Panginoon, sa umagang ito, salamat po sa pribileyo na kami po ay magkasama-sama upang sambahin ka, papurihan ka, Panginoon, at mapakinggan ang ipangangaral ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, ano man mga bagay na pwedeng maging balakid sa aming pong buhay, aming puso, sa aming isipan. We ask for your forgiveness, we ask for cleansing, Panginoon, upang sa umagang ito ay maging malinis sa sasidlan kami na ang iyong salita ay mailagay sa aming puso at ito po ay maisapamuhay po namin. At gamitin niyo rin po ang inyong lingkod na iyo pong tagapagsalita, your mouthpiece, O God, at kayo po ang siyang magpahayag, kayo ang siyang magpaunawa, banal na Espiritu, at kayo rin po, Panginoon, ang siyang maitaas sa aming kaligitnaan. At kayo po ang siyang maluwalhati po namin. At once again, Lord, ay kinukomit namin sa inyo ang pag-aaral namin ng iyong salita at mahayag lamang po ang iyong nais po na maiparating at mapaunawa sa bawat makakapakinig sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Alam niyo po, mga kapatid, may tanong po ako. Isa sa mga katanungan ko po, especially sa ating pong mga may asawa na. Have you ever been in a relationship po ba na nakakita na po kayo in a relationship na okay po yung outside pero cold na inside? Okay. Yung tipong nag-uusap pa naman pero parang customer service na lang. Di ba? Ano po yung ibig sabihin ko? Pag tinanong, kumain ka na? Oo. Sige. Yun lang. Wala nang sweetness. No? Wala nang kilig, kumbaga. Wala nang init. Okay. So, parang may relasyon, pero walang relationship. Okay. Ganito po ang problema ng una nating pag-aaralan na church. Okay. Hindi sila tamad, hindi po sila pasaway. Okay. Hindi po sila liberal. In fact, magaling sila. Okay. Pero sabi ng Panginoong Hesus dito sa kanya pong salita sa ating binasa, may problema kayo. Okay. So, just like that, there are relationships that look like alive on the inside, o parang on the outside, parang okay naman, okay, but are already cold on the inside. Malamig na. Okay. And if we're honest po, hindi lang po ito nangyayari sa mga
mag-asawa. Okay. Hindi lang din po ito nangyayari sa mga magkakaibigan. At minsan, nangyayari po ito sa relationship po natin sa ating Panginoong Hesus. And that's why sa umaga pong ito ay entitled God's Message, When Love Grows Cold. Okay. Sa ating pong pag-aaral, now, here's the surprising part sa church po na ito, na kung saan ating nabasa sa Church of Ephesus. The church po ay were about na pag-aaralan ngayong umaga na hindi po sila backslider, no? Hindi po sila, tulad ng sinabi ko, hindi sila tamad, hindi sila pasaway. In fact, kung may model church during that time, nung panahon po nila, sila na yon. Okay. But Jesus looked at them and said, I see everything you're doing. Sabi niya, sabi sa verse, kung mababasa sa verse 2, I know your works, I see that everything you're doing. But you have a problem. Okay. Ngunit meron kayong problema. Okay. So, before we go into the message po sa umaga pong ito, let's understand muna, unawain mo natin who they are. Sino ba ito, mga to? Okay? Ang Efeso po, mga kapatid, ito po ay maituturing po natin na, kumbaga, isa sa mga pinakakilala o sikat na lugar sa Asia Minor. Okay? At makita po natin dyan na in the map, kung saan ay parang, kumbaga, sa Amerika or sa USA, ang metropolis po nito or considered to be famous city ay yung New York. Di ba? 2-0 na daw. Okay. So yung New York, di ba? Ang famous city po ng USA. Ganyan din po ang estado ng Efeso. Okay? Bukod po na dito ang Efeso po ay mga kapatid ay makita po natin dito during the times of the first century, ang kanya pong population ay umaabot po ng 250,000 to 400,000 people, no, during the Roman Empire. Okay? And during yung time period po ng 133 BC. At dahil po ito ay may mga ilang emperador, no, that inatasan po ang mga taga-Efeso at pinili po ang lugar ng Efeso upang magtayo po ng mga temple in honor to the emperors, kagaya po nila Emperor Nero, ni Herodotus, at pati na rin po ni Severus. No? At pangatlo, makita natin dito na kitang-kita po natin sa history that ang Efeso po ay naging bahagi ng tinatawag po na the 7 wonders of the ancient world. Makita natin po dyan na yung 7 wonders of the ancient world ay nabanggit po dyan yung, yung temple. Okay? And bakit po? Sapagkat itinuturing po itong one of the 7 wonders of the ancient world dahil po sa templo na kung saan ay tawagin po ng kanilang, nung itong itinayo po nila na temple ay tinawag po na Temple of Artemis. Okay? Si Artemis po ay isang masabi natin na Diyos-Diyosan na masabi po na the goddess of fertility. Okay? At during that time, makita natin it's so fascinating po na in the Greek, ang pangalan po is Artemis. Okay? Kung sa pangalan po sa Greek ay Artemis, pero sa Latin po, mas kilala natin na tinawag po siyang Diana. Okay? So, makita natin ito, yung Temple of Diana ay the same yung temple ni Artemis. Isa lang po yan. Okay? Kasi yung sa term lang po ng Greek ay Artemis, pero sa Latin ay Diana. Okay. Yan po ay mababasa po natin sa aklat po ng Acts chapter 19. Okay? At na kung saan ay nakikita natin dun mga kapatid that when you reach that narrative where Paul and the other disciples of Christ ay were in Ephesus, makita po natin, kitang-kita po nila
na sinasamba po ng mga taga-Efeso, ito pong Diyos-Diyosan na ito, na kung tawagin po ay Diana or Artemis sa loob po ng temple. Okay? So dahil po dito, this Artemis temple or the temple of Diana is considered to be the 7 wonders of the ancient world. Dahil po napakalaki ng templong ito. Okay? At hindi lang po napakalaki. Makita natin ito yung napakalaki yung ginagawa po nila na mga rituals at yung Diyos-Diyosan po in the yung mga statues po nila that were made in honor of the goddess. Pero yan po yung kasaysayan na makita natin pagdating po sa history of Ephesus or Ephesians. At ito po yung pagdating sa konteksto naman po. Makita natin ito itong konteksto na makita natin yun po yung konteksto ng mga pagano sa lugar po ng Ephesus. Ngunit pagdating po sa konteksto ng mga mananampalataya ng Christians in the Ephesian, ay masasabi natin that Ephesus, masasabi po natin na has a very strong Christian heritage. Bakit po? Halimbawa, makita natin dito na nagsulat po si Apostol Pablo ng isang liham. Okay? Para po sa mga taga-Efeso. Yun po yung letter to the Ephesians. Okay? Kung saan in those 6 chapters ay very theologically. Makita natin dyan ang sinasabi po ni Apostol Pablo to the church or sa iglesia po na ito. Okay? At pangalawa, ang mga taga-Efeso po ay talaga makita natin yung mga taga-Efeso ay was very popular when it came to preachers, mga nangaral. Okay? Kagaya po dito ni mga kapatid ni si Juan or si John the Beloved. Okay? Where in history, it teaches that John the Apostles, okay, grew old in Ephesus at naisulat din po niya ang letters po na ito, bagamat siya po ay na-cast doon sa island of Patmos. Okay? At isa rin po na makita natin dito, si Pablo. Kaya nga po siya yung nagsulat po sa mga mananampalataya doon sa Epheso. Pati na rin po yung mga ibang kapatiran, kagaya po ni Priscilla and Aquila. Okay? Sila po ay ginamit po ng Diyos na perhaps ay magtayo po ng iglesia in Ephesus. So we also in the scripture then, that pati na rin po si Timoteo or si Timothy. Kapag pinag-aralan po natin yung buhay ni Timothy, no, kita natin dito na ito yung anak ni Apostol Pablo sa pananampalataya. There is a great evidence na siya po ay naging pastor doon po sa Ephesus. Okay? So, ibig sabihin po, solid ang foundation nila. Okay? Kung mababasa niyo po yung Book of Ephesians, di ba? Kung paano po si Apostle Paul ay nangaral at nagsulat para po sa kanila. Okay? Hindi po sila nagkulang sa teaching. Hindi po sila nagkulang sa training. Dahil po sa mga nabanggit po ng mga preachers na ito, Pablo, Timoteo, and even John. And yet, with all of that, nakita po natin ito, may nakita po ang ating Panginoong Hesus na mali. And this is where the message comes, very personal po for us today. And because it is possible to be active, it is possible to be serving, naglilingkod, it is possible to be faithful, and still, miss what matters most. Ano yung pinakamahalaga? Okay. So, as we look in Revelation chapter 2, verse 1 to 7, sa umaga pong ito, let us discover po sa umaga ito 3 things that about this church. At nawa po ay makita rin po natin sa ating sarili yung mga makikita po natin din na itinuturo ng Panginoon sa church na ito. Number 1, makita po natin unang-una yung commended performance po nila. Okay. Sapagkat sinabi po dyan sa verses 2 to 3 and even in verse 6, makita po natin dyan yung sinabi ng Panginoon. Sabi na, I know your works, your toil, and your patient endurance, in how you cannot bear with those who are evil. But I have tested
those who call themselves apostles and are not, and found them to be false. I know you are enduring patiently and hearing up for my name's sake, and you have not grown weary. Yet, this you have. You hate the works of the Nicolaitans, and verse 6 po yan, which I also hate. Now, makita natin yung commendation po dito ng Panginoon. Their commended performance ng Panginoon doon sa mga mananampalataya sa Ephesus. But before we go to that, in verse 1 po, makita natin yung paging Christology ng ating Panginoong Yesus. Dahil sinabi nga doon sa verse 1, kung ating pong babalikan, sabi niya, the words of him who holds the 7 stars in the right hand, who walks among the 7 golden lampstands. Now, makita natin dito na ang Panginoong Yesus po, yung kanyang soberanya, alam niya po yung mga gawa ng mga mananampalataya ng simbahan. Okay. Alam niya po yung nasa puso ng mga mananampalataya. At sabi nga dyan, who walks among to the 7 golden lampstands. Yung 7 golden lampstands is referring to the church. Kasi ito po ay prophetic literature. So makita natin po dito na itong sinasabi ito na 7 golden lampstands is referring to the 7 churches. Okay. Or iba't ibang puso ng mga mananampalataya if we deep personally. If we do to personally ito pong passage na ito. Now, makita po natin dito in verse 2 to 3 and even verse 6, yung commendation ng Panginoon. A commended performance ng ating Panginoon sa kanila. Okay? At sabi nga ng Panginoon, I know your works because He is all-knowing God. Okay? Ang Panginoong Jesucristo po nagsasabi po nito, if your Bible ay mayroong mga red letters, lahat po yung naka-red. Kasi si Jesus Christ, di ba? It's referring to, ang nagsasalita noon ay ang ating Panginoong Jesucristo. In other version, I know your works. Okay? Napansin po niya, they were working. Sila po ay gumagawa sa kalooban ng Panginoon, marahil sa gawain ng Panginoon. They are not compromisers. Okay, bakit sinabi po dyan? Sabi niya sa verse 3, or even sa verse 2 rather, sabi diyan, but have tested those who call themselves apostles and are not. Talagang sinusuri nila kung ito ba talaga ay talagang totoo o hindi. Okay? At remember po, kaya inuna ko pa yung context, yung history po ng Ephesians. Nakita natin po, talagang yung kanilang lugar is very busy, parang Metro Manila, no? Because of sa mga kaganapan, at the same time ay yung mga masabi po natin diyan na kumbaga ay considered as a famous, no, or yung estado po nila is a metropolis. Okay, so nandun lahat yung marahil ay infrastructure. Okay, yung mga working places, no. Now, so alam ng Panginoon, they are not compromisers. Okay? Talagang sinusuri nila. Okay? They were serving patiently also. Sila ay talagang sabi nila sa verse 3, I know you are enduring patiently. Okay? Eh kahit na may mga persecutions, kasi during that time yung sa Temple of Artemis or Diana, ay talagang when Apostle Paul there in Acts chapter 19, nagbahagi siya. Pero may mga mga followers ni doon po sa mga sa mga pagan worshiper na ito na kumukontra sa kanila. Okay, and sinisigaw po nila to the temple of Artemis, to the temple of Diana. Parang mas doon pa rin sila. So may mga persecutions. But the believers in Ephesus, sa gitna po ng ganong kalagayan, sa gitna ng ganong lugar, okay, they were enduring, they were serving patiently, and they were enduring perseverance sa gitna ng persecutions. Now, makita natin, marunong po silang mag-discern. Kasi sa verse 6, sabi diyan, yet this you have, you hate the works of Nicolaitans. Now, nabanggit po yung Nicolaitans, hindi ko na po masyadong reading bibigyan pa ng mga much time ito, bagamat po mayroong mga iba't ibang view yung patungkol sa teaching of Nicolaitans. Pero it's very, maliwanag dito na yung
works of the Nicolaitans ay kinasusuklaman ng Panginoon. Ayaw na ayaw ng Panginoon. Hate na hate ng Panginoon. Kasi sabi niya dyan, no, the works of the Nicolaitans, which I also hate. Ano ba yung works of the Nicolaitans? They are idolatry. Okay? Sila po ay sumasamba sa Diyos. And since nandun po sila sa lugar na kung saan ay talamak yung idolatry because of the temple of Diana or Artemis. Okay? Hindi lang po yan, even yung immorality. Okay? Because Diana or temple of Diana is the goddess of fertility. Okay? So makita natin po dyan, hate na hate ng Panginoon ito. Okay? And sabi nila, ay nadidiscern ito ng mga manampalataya ng Ephesus. Okay? Marunong sila mag-discern if it is false teaching or teachers or not, or yes or not. Okay? In short, active po sila. Okay? At matibay po sila. Bukod po sa theologically equipped sila, sabi po doon sa verse, no, na kung saan ay talagang they are not compromisers to be sundan or sang-ayunan yung teaching of Nicolaitans. Now, parang sa ministry po, na kung saan present sa lahat ng practice, active sa gawain, laging nasa church, pero minsan, kung titignan na, parang kabisado mo na yung program, schedule ng church. Okay? Kaysa sa presensya ng ating Panginoon. Now, makita natin ito, may iba na kung saan may ibang mga mananampalataya, laging nasa church, pero pag tinanong, kumusta quiet time mo, kumusta yung devotion mo, kumusta yung pagbabasa mo ng Bible? Ang sagot, busy pastor eh. Or busy po kasi, sa ministry po kasi. Okay. Busy sa ministry, pero walang time sa master. Okay. Now, makita po natin, as we go into the principles na nangyari pong ito sa Church of Ephesus, as we also meditate yung salita ng Panginoon, makita natin that God values your service. Kinomed ng Panginoon yung service ng mga taga-Ephesus. Okay? Sabi niya, I know your works, and yung commendation, sinabi ng Panginoon, ito nakita ko, okay yun. Okay? Approve yun sa Kanya. Kaya lang, no? So, God values your service, but He desires your heart more. Okay? Hindi po masamang maging active. Pero mali kung yung activity na lang replaces intimacy. Kung yung activity replaces intimacy. So nakita po natin that this church was doing a lot of things. A lot of things right. Maraming mga bagay na tama. Okay? Active sila, faithful sila. Maybe sa salita ng Panginoon, theologically equipped sila eh. Discipline sila. Okay? And if we stop right there, sa nakita natin doon sa mga unang verses, ay masabi natin na, okay na to, solid na to na church. Okay? But, here's the danger. Okay? Here's the danger. You can be doing all things right, or all things right, no? And still be wrong the most important thing. I repeat, you can be doing all the right things and still be wrong in the most important thing. Okay? Because after all, the commendation po dito, biglang nag-shift ang tone ng ating Panginoong Yesus. Biglang nag-shift yung kanyang tono ng kanyang sinasabi. Parang sinabi niya, yes, I will see your works. Okay. But, okay. And every time po marinig po natin yung but ng Panginoon, you better pay attention. Okay. Yung ngunit ng Panginoon. Okay. You need to have a better attention. Because now, Jesus moves from what they are doing, yung mga mananampalatayang ito sa Ephesus, to what is missing in their heart. Okay. And this bring us po the real issue sa kanila.
So hindi po ako masyadong magbibigay po ng maraming time for the first point sa commendation. Nakita natin, malinaw ang sinabi ng Panginoon ito. In the context, nakita natin, because sa teaching pa lang ni Paul, sa pangunan ni Timothy, and even supported ni John the Beloved, makita po natin na solid ito eh. Equip ito. Ito ay talagang theologically equipped. Okay? At makita natin yung commendation ng Panginoon dyan na hindi nila pinahintulutan yung mga false teachers, mga maling katuruan na ma-impute sila. At ganoon din yung mga persecutions, hindi nila hinayaan na sila ay hindi na magpatuloy dahil sa persecutions. They are enduring, persevering sa kanilang pananampalataya. And maybe some of us, church, even mga believers na nakikinig po sa ating live, maybe meron po tayong ganito pong ginagawa o sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng problema, you keep enduring. Okay? But, tingnan po natin, let's examine ourselves. Sabi ko nga kay Pastor, when I study itong first church pa lang ito, ang bigat kasi ang laman at the same time ay talagang evaluate myself first. Una naman tayong tinuturoan ng Panginoon before we deliver it. Diba? Ay talagang really check also my motivation why I'm still serving Him. Okay. And this brings us po sa real issue sa pangalawang makita natin from verse 4. Makita natin po dyan yung critical problem. Okay? Makita natin yung commended performance po ng mga mananampalatayang ito. Let us see the critical problem. Okay? Sabi po dyan sa verse 4, "But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first." Now, makita natin dito, may ginagawa sila eh. Kung tutusin, hindi sila lukewarm. Hindi sila konsakana. May ginagawa sila. Pero, sabi ng Panginoon, kaya lang wala nang damdamin. Wala nang damdamin. Sabi niya, dito, you have abandoned. In other version po, and also in other nasalin po is, ang tinawag po ito sa King James, thou hast left thy first love. Okay. So, kung papansin po natin, hindi po sinabi niyang lost. Sinabi niya, abandon or left, in other pa, lay aside. Okay. Ibig sabihin po, unti-unti nilang iniwan. Actually, yung first love po dito, may 3 view. Pero hindi ko na po lahat sasabihin yung mga view sapagkat malinaw po sa salin po sa Tagalog na sinabi doon na kumbaga ay sa Tagalog ay isinantabi mo yung pagmamahal mo sa akin. So sinabi mismo doon ng Panginoong Hesus sa akin. Okay. In other version din, you left or you lay aside your love to me. Okay. Sa version na ito, you abandon the love you had at first. Okay. Now, question. Kung ito ay tumutukoy po sa pag-ibig ng church, ng iglesyang ito para kay Kristo, okay, na ngayon po ay nanlamig na ho sila, posible po ba sa isang church na malalim yung pagdating po sa pag-aaral at kaalaman ng Biblia at hindi po nila sinasang-ayunan yung mga masasamang tao o hindi nila sinasang-ayunan yung mga maling doktrina, and yet ang kanilang pagmamahal ay lumalamig? Ito po ba ay posible? Okay, makita natin po na yung kanilang pagmamahal, yet ang kanilang pagmamahal ay lumalamig. Possible kaya ho yun? Okay. And the answer po, mga kapatid, is yes.
Na ibig sabihin po, makita natin dito, na ang mga ito ay pagdating sa kanilang pagmamahal sa Panginoon, ng lamig. Dahil sa gitna lang yung kanilang doktrina, maaasahan sila pagdating sa pagiging matyaga, sa ministeryo, masipag sila. Okay? Maaasahan. Pero may nakita po ang ating Panginoon. Sa kabila ng mabubuting gawa, sa kanila pong ginagawa, and yet, yung pinakadahilan kung bakit po ginagawa nila ang lahat ng ito, wala na. Okay. Yung init ng kanilang pagmamahal sa Panginoon ay wala na. Okay. Now, it doesn't say you have lost. Sabi ko nga po, hindi po sinasabi ito na they lost the first love. Okay. It says you left. Na yung ginagamit po dito na salita, kung itatranslate po natin ito, abandon or lay aside, iniwan, forsaking. So, as now, makita po natin, when that word, yung salitang ito, is used in the ancient times, lalo na po sa Greek, sa Roman era po, it's another way, parang sinasabi niya, isinantabi mo ako dahil may nakita ka ng iba. Okay. Yun ang sinasabi ng Panginoon dyan. Okay. So, dito, kita ho natin kung paano ginamit ng Panginoon Jesus ang salitang abandon. Meron po siyang nakita. Itong mga mananampalatayang ito, na sinantabi na po nila ang ating Panginoon. And their love became cold now. Okay. May sinasabi po ba sa Biblia patungkol po sa pag-ibig na lumalamig? May sinasabi po ba? Now, tingnan po natin ang sinasabi po sa Mateo. Sa Matthew chapter 24, verse 9 to 12, it says, When they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name's sake. In verse 10, and then many will fall away and betray one another and hate one another. And many false prophets will arise and lead many astray. Ito po sa verse 12. And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. Sa ibang version po, the love o ang pag-ibig ng mga mananampalataya ay manlalamig. Okay. So, hindi lang po yan. Even po sa 2 Timothy, sinabi po dyan ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 4. But understand this, that in the last days, there will come times of difficulty, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, and not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit. Ito po, may isa lang gawin, lovers of pleasure rather than lovers of God. So nakita po natin dito mga kapatid, na kung saan one of the signs of the end times na sinabi ng Panginoon from Matthew 24 and even po sinabi ni Paul sa sulat niya kay Timothy sa 2 Timothy chapter 3 beginning from verse 1 to 4. Now, ano po yung binanggit po dito as one of the signs of the end times or the times na binanggit po ni ating Panginoong Jesucristo dito? Yung false teachers, right? Nabanggit po dun sa Matthew. False teachers po sa panahon po nila. Hanggang sa panahon po natin ngayon, nandyan pa rin yung mga huwad na tagapagturo at propeta. Okay? Pero nabanggit din po ni Kristo dito that one of the signs of the end times, ang pag-ibig ng bawat mananampalataya o ang pag-ibig ng mga ibang mananampalataya ay manlalamig. Okay?
Now, the question, bakit po itinuturo po ng ating Panginoong Yesus that sa kabila po ng ang kanilang pagmamahal sa Diyos, makita natin po dyan sa mga mananampalataya ng Ephesus, sa gitna ng kanilang pagmamahal, di ba dapat yung lumalalim sa salita ng Diyos, lumalalim sa kaalaman, yung mga nagiging malago, di po ba? Masipag at yung mga deboto sa ministeryo, sa gawain ng Panginoon, makita natin dapat lumalalim ang kanilang pag-ibig. Di po ba dapat ganon? Pag habang lumalalim ka sa pagkakilala mo sa Panginoon or sa salita ng Diyos, sa kaalaman, sa paglago, nagiging kang masigasig at deboto sa ministeryo, dapat lumalalim yung kanilang pag-ibig sa Panginoon. Bakit ganito? Bakit po nangyayari kung sino pa yung matyaga, sino pa yung masipag, pala-attend, sila pa yung nanlamig o nanlalamig? Bakit po kaya? Because ang ministeryo po, mga kapatid, ay naging routine na lang po sa kanila. Na-miss-focus po sila. Naging routine na lang. Na paglinggo, pupunta sa church, Sunday school, may magbibigay, uwi na. Okay? Naging routine na lang. Para sa kanilang pag-aaral ng Biblia, naging routine na lang. Okay. Even po yung kanilang pananalangin, naging routine na lang. Yung pagsamba, naging routine na lang. Okay. Pero they are forgetting, nakalimutan po nila, the very first reason kung bakit po sila nag-aaral at kung bakit po sila, makita natin na nagiging masigasig, masipag, kung bakit po sila nananatili kay Kristo by the grace of God. Because of their love for Christ dapat. That's the very reason. Okay? Kaya po ang tanong sa atin, bakit po tayo narito ngayon? Okay? Ano po ba yung nararamdaman natin nung tayo po ba unang naging mananampalataya, unang naging Kristiyano? Ano po yung ating unang naramdaman noon nung tayo naligtas? Ano po? Let's evaluate ourselves. Ano po yung naramdaman natin nung tayo'y nakakilala, naunawaan yung kaligtasan at tinanggap ang ating Panginoong Yesus? Naalala niyo po ba? Na nung bago pa lang tayo masayid, o nung bago pa lang tayo masayid, ano po yung pakiramdam? Excited ka. Excited ka na magbasa ng Bible. Kahit mahaba yung preaching, okay lang. Kahit walang aircon yung church, okay lang. Okay? Parang hinahalin tulad ko po yan sa mga nanliligaw pa lang. Kahit malayo yan. Di ba? Yung iba pa nga, gustong sungkitin yung bituin eh. Okay. Okay lang. Bakit po? Because of love. Pag-ibig. Okay. Pero ngayon, Lord, pagod po ako, maintindihan niyo naman siguro ako eh. So, don't get me wrong sa mga kapaguran natin minsan sa mga gawain. Okay? Pero, kung ating titinan po, yung first love o yung pagmamahal talaga, kahit pagod tayo, kahit napuyat tayo, kakausapin pa rin, ano? Di ba? Kahit na mawala ng load, talagang lalabas, makapagpa-load lang. Kasi tatawagan si minamahal, di ba? So, that's kind of napakiramdam. Okay. Pero ngayon, marami ng reason. Kahit sa pananalangin, Lord, shortcut na lang. Thank you for the food. Amen. Yun na lang. Okay. What happened? This reality check po sa buhay ng bawat isa sa atin. Busy in ministry, strong in doctrine, faithful in attendance, but cold in love with Jesus. Malamig ang pagmamahal sa Panginoon. Now, in the principle, makita natin that the greatest danger is not losing your ministry, but losing your love for Christ. Yun po
greatest danger sa buhay ng bawat mananampalataya, losing your love for Christ. Kung yung ginagawa mo na lang na paglilingkod, dahil baka may sabihin si pastor or may sabihin si kapatid, I think you left your first love. Okay. Kung hindi na yung motivation mo sa pagpunta, sa pagsamba, sa pagpunta sa pananalangin, sa paglilingkod, ay dahil lang sa baka anong sabihin ng iba, I think you left your first love. Now, ngayon ang tanong sa atin, kailan huli tayong na-excite sa Word of God? Kailan huli tayong na-excite na basahin ang salita ng Diyos? Kailan huli tayong umiyak sa prayer? Kailan huli tayong nag-worship ng totoo sa Panginoon? That is the problem dito sa Church of Ephesus. Hindi sila tumigil sa paggawa, pero tumigil sila sa pagmamahal sa Panginoon. They left their first love. They abandoned. And if we're honest, hindi lang po ito problema ng mga taga-Ephesus. This can be our, possibly, or the churches nowadays, problem too. Problema rin ng marami. Maybe you're still serving, nilingkod ka pa rin, you're still attending, you're still involved, but deep inside, mga kapatid, alam mong may kulang. Okay. Now, here's the good news. Hindi po tayo iniwan ni Lord sa problema. Jesus did not expose, hindi lang po niya in-expose yung issue sa puso ng mga mananampalataya ito sa Ephesus. He provided the solution. Okay? Hindi lang po niya sinabi, mali kayo, mali. Hindi niya lang sinabi yon. Sinabi niya, ganito ka babalik, anak. Okay. And this is where hope comes in. Amazing grace, no? Ang ganda ng awit, very timely kanina nila. Nung magkambal, kapatid pala, kamukha kasi. Okay. Because no matter how far your heart has drifted, you can always come back. Okay. So paano po? Ito po yung ating muling point na titingnan. Let's see a clear prescription ng ating Panginoon in verse 5. Okay. Sabi niya sa verse 5, remember, therefore, from where you have fallen. Repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove you from lampstand from its place unless you repent. Now, yung mga yellow words and na may salangguwit po dyan, titingnan natin. May solusyon na ginawa ang Panginoon. Nagbigay po siya ng steps to recover. Okay? Sabi niya, remember, alalahanin mo kung saan ka nagkamali. At alalahanin mo yung dati mong ginagawa. Yung excitement, yung joy. No? Yung motivation mo, bakit ka pumupunta sa church? Hindi dahil kay crush. Baka makrush ka ni Lord dyan. Okay, dahil po sa ano? Pagmamahal mo kay Lord. Diba? Your first prayer, your first love, your first joy. Naalala niyo po ba? Sabi diyan, repent. Okay. The pangalawang R, repent. Magsisi. Okay. We believe that true repentance is changing of mind, the changing of direction, hindi yung changing of emotion. Okay? Kasi pag emotion lang, lungkot na lungkot ka ngayon kasi na-realize mo may mali ka, tapos next day naman, gano'n na naman. So it's not changing of mind, it's true repentance. That's changing of emotion lang, based doon sa nararamdaman mo. Pero repentance, true repentance is changing of mind, changing of direction. Okay, renewing of your mind, sabi nga sa Romans 12. And sabi diyan, do the works you did at first. In other version, return. Okay. Do the works you did at first. Ano ba yung first na yon? The first devotion, no? The first worship, yung feeling
Lord, grabe, mapapaluwa ka na lang because of the joy, the grace, no, na ano ng Panginoon sa atin. Yung prayer talaga, sincere, maikli pero sincere, no? Just like a child. Yung worship wholeheartedly. Okay. Ngunit tingnan po natin, sapagkat nagbigay ang Panginoon dyan sa verse 5 ng warning. Okay. Despite of those na binanggit ng Panginoon, the steps to recover, may warning siya. Okay? In verse 5, sabi niya, remember, okay, sabi niya, yung may mga guwit po, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Okay, so yung warning niya sa ngayon, ang babala ni Kristo dito, ang mga ito is severe, no? Yung warning niya, it's severe. Hindi po kinukonsenti po ng Panginoong Hesus yung ganitong klaseng pagmamahal, yung malamig na pagmamahal sa Kanya. Hindi po kinukonsenti ng Panginoon. Kaya may warning siya if we do not repent. Kaya tingnan po nyo yung sinabi ng Revelation chapter 2 verse 5b, no? Na kung saan yung warning kapag yung pagmamahal kay Kristo ay nanlamig, sabi ng Panginoon, I will remove thy candlestick, or sabi diyan, your lampstand. Okay. Anong ibig sabihin po nito? Meaning, mawawala. Hindi po ibig sabihin na yung mawawala yung kaligtasan na. Hindi po yung interpretation dito. Ang sabi diyan, mawawala yung influence mo. Okay? Kaya tinawag diyan lampstand eh. Okay? May light. Di ba tinawag tayo ng Panginoon to be the light and salt, to be an influence to the others. So mawawala yung influence mo, mawawala yung power mo, mawawala yung presence ng Diyos sa ginagawa mo. Iyon yung sinasabi ng Panginoon dito. Okay? In another way of saying, sabi ng Panginoon, kapag hindi kayo nagsisi, I will remove you as a functioning church. Nasa madaling salita, mawawala ang inyong function bilang isang church, bilang isang mananampalataya. Na yung function, na gamitin ka ng Panginoon, na maging liwanag at asin ka. Ito po ay nagbibigay ng isang magandang aral, mga kapatid, sa atin. Ang church ay buhay at nakatayo pag may pagmamahal po sa Panginoong Hesus. Ngunit ang isang simbahan na sa kabila ng kanyang ginagawa na mabuti, pero kung wala namang pagmamahal o walang pag-ibig, walang kabuluhan. Ang Panginoon mismo nagsabi niyan. Well, wala po itong pinagkaiba sa sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto. Kung ating pong titinan yung 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3, na kung saan sabi ng Panginoong Hesus dyan, o ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians 13, na kung saan sabi niya, aanin ko pa ang makapagsalita ng tulad ng mga anghel. Okay? Kung wala namang pagmamahal. Ibig sabihin, tulad ng mga anghel, very theologically sounds, yung sinasabi niya. Ang galing ng theology sa mga sinasabi niya. Pero walang pagmamahal. Sabi niya, ang salita ng Diyos, parang sang ingay lang ng kalimbang. No? In verse 2, sabi niya, aanin ko pa nga makapagsalita ko ng mga tulad ng mga propeta. Okay? Ngunit walang pagmamahal. Okay? Or aanin pa yung mga bagay na kung saan makapagsalita siya ng mga wika na hindi natututunan ng iba. At aanin daw pa ang isang malaking pananampalataya na pwedeng alisin yung bundok at ilipat sa iba. No? Grabe yon. Kung wala namang pag-ibig, ito ay baliwala, sabi ni Apostle Pablo. Okay. Kaya po mga kapatid, the Church of Ephesus, kung ihahalin tulad po natin at ikukumpara to our church or to our self, spiritually speaking, we don't know po ang marami ho sa atin. But the end of the day, makita natin dito, yung pagiging masipag, yung pagiging, marunong sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung yung ang rason po, kung bakit dahil sa udyok lamang ng pagmamahal natin sa Panginoong Hesus. Okay? Kung hindi lamang sa udyok, maliban sa udyok ng
pagmamahal natin sa Panginoon, kaya natin ginagawa yon. I believe that we are also under this warning. That the church or you himself, tayo mismo, will be cease to exist. Okay. Kung hindi ho tayo magsisisi at ibabalik po natin sa tulong ng ating Panginoong Diyos yung pagmamahal natin kay Jesucristo. Okay. Kaya nga po in the principle, revival is possible, but it requires intentional return. Di ko alam kung wala talaga. So, revival is possible. Wala ba talaga? Okay. But it requires intentional return. Pag sabi intentional, talagang kinaalala mo at kailan ako, ano yung mga bagay na ito. May meditate mo. Okay. Let us set a time with God. Intentional, di po ba? Hindi yung pag may bakanting oras na lang. But intentional, you set a time with God. Remove distractions. Okay. And sometimes, sa panahon natin ngayon, there's so much distraction. Nandiyan ang social media, nandiyan po ang mga kaganapan sa paligid natin that we can distract us. And let us reveal spiritual habits para sa ating pagmamahal sa Panginoon. Pero hindi lang po nagbigay ang Panginoon ng warning dito because He gives also promise in verse 7. Ano po ba yung sinabi sa verse 7? Paalalay na lang, verse 7. Okay. Sabi dyan, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. So makita po natin dito yung promise ng Panginoon. Sabi niya, to him or to those who conquers. In other version, to those who overcome it in the King James. Means victorious. Okay. Overcome it. At bago po ipaliwanag yung clause po ng verse 7, na second clause na sinabi diyan, yung may mga guwit diyan. Tingnan po muna natin yung in the Gospels, madalas po nating napapansin sa mga Gospels, yung panahon ng ating Panginoong Yesus, yung from Matthew, Luke, John. Makita natin po itong mga katagang ito, lalo tigit po sa mga talinhaga na pinangangaral ng ating Panginoong Yesus. Na tuwing nagpapaliwanag po ang ating Panginoon, patungkol po sa talinhaga, ano po yung kanyang sinasabi pagkatapos? Sinasabi niya, sa lahat ng may pangkinig, makinig. Okay. Or sinasabi niya na who has an ear, let him hear. Di po ba? Sa mga talinhaga niya. Okay. Now, bakit niya sinasabi po yon? Halata naman nakikinig sila sa Panginoong Yesus at that time, di po ba? Sa pag nag-aaral siya ng talinhaga. Talagang pakinig na pakinig sila. Okay. At nakakarinig naman sila. Wala naman doon na nakikinig na walang pandinig. O tawag dyan, so, may panrinig sila. So, bakit sinabi ng Panginoon lahat ng may pakinig, makinig? Okay. So, hindi po physically napakikinig ang sinasabi ng Panginoon dyan. Tinitokoy po ng ating Panginoong Hesus dyan, kundi binabanggit niya ito to let Him hear the Spirit. Let Him hear the Spirit. Sabi dyan, di ba? Who has an ear, let him hear what the Spirit says. Okay. So, anong ibig sabihin po ng Panginoon dito? Sapagkat, posible, sa loob ng iglesia, mga kapatid, sa loob ng church, kapag tayo po ay nagbabahagi, di ba? Minsan, kahit po sa labas, or sa mga binabahagi na natin, pinapangaral natin yung ebanghelyo, may iba tumatanggap. At yung iba, hindi tumatanggap. Sapagkat makita natin po dito, yung iba, marahil narinig ng boses ng Espiritu. Ibig sabihin, yung udyok ng banal na Espiritu. Yung pagkilos ng banal na Espiritu. Yung hindi naman tumatanggap, lalong tumitigas pa
yung puso nila. Because wala po sa kanila ang Espiritu. Okay? Wala ang Espiritu ng Diyos. So bukod pa ho dito, makita natin, kung babasahin po natin yung Ezekiel chapter 3, verse 27, bukod dyan sa nabanggit dyan, sabi niya, but, Ezekiel chapter 3, 27, sa mga nag-take note po, you can take note or pwede niyo buksan. Sabi niya, but when I speak with you, I will open your mouth, and you shall say to them, that says the Lord God, he who will hear, let him hear, and he will refuse to hear, let him refuse, for they are a rebellious house. Okay, a rebellious house. Now, makita po natin dito, sa Ezekiel chapter 3, verse 27, bakit nagsalita ang Panginoong Kristo, ang Diyos, sa ganyan, ng ganyan? He that an ear, let him hear what the Spirit says. Tika lang, di ba yung mga Kristiyano sa Ephesus, mga mananampalataya? Okay? Sapagkat, mga kapatid, may possibility, may mga tao ho doon, marahil hindi ligtas o hindi talaga sila kumikilala sa Panginoon. May kasalanan at nagpapatuloy doon sa kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, kung kayo ay nagpatuloy, yung warning niya will come true to them. Talagang mangyayari sa kanila. Hahatulan sila ng Diyos. Okay? So ano po yung makita natin dito? Na pangako, di ba? May pangako ang Panginoon sa verse 7. Okay, kung babalikan natin dyan sa hindi pa yan, sa verse 2, chapter 2, verse 7 ng Revelation. Ano po yung pangako ng Diyos sa mga magtatagumpay? Alam niyo po yung sabi dyan, he that overcomes, alam niyo po ba yung sports brand, ito, very, alam nito, at siyempre, yung iba dito ay practitioners dito, no? Yung sports brand na Nike, di ba? Yung sign na Nike, di ba? Ginagamit po yung word na ito, na ibig sabihin, overcome. Nikon, in the original word. Okay? Sa wikang Griego po, yung Nikon or Nike, that is another way of saying, to him who is victorious. Okay. Or victorious. Anong ibig sabihin po ng victorious or conquering? Hindi po ibig sabihin na yung conquer dyan ay ikaw ay nagtagumpay, hindi yung sa katumbas ng salitang nagtagumpay or conquered is natiling tapat. Hindi po ibig sabihin dito. Hindi ikaw yung nakipagbunok kay Satanas. Okay? So yung word na victorious or conquering does not mean ikaw ang nag-conquer. Ikaw ang nagtagumpay. Hindi po. Ang katumbas po nito yung salitang nagtagumpay or conquered is nananatiling tapat laban kay Satanas. Nananatiling tapat laban kay Satan. Kung ikaw ay mananatiling tapat kay Kristo hanggang sa kamatayan. Yun po yung sinasabi dyan ng ating Panginoon. Hindi yung ako ang nakipag-boxing kay Satan. No, hindi po yun. Hindi natin kaya yun. Okay. Hindi na kahit na ikaw po ay, ito po yung ibig sabihin, kahit na ikaw ay tinutokso ng kaaway ni Satan, nananatili ka pa rin, kumakapit pa rin. No? Kahit na ikaw ay bigat na bigat, humihingi ka pa rin ng tulong sa Panginoon. At makita natin dyan, yung lakas para magtagumpay ay galing sa Kanya. So, ngayon, ano po yung itsura ng nagtatagumpay? In the church of Ephesus, nakita natin po, sabi ng Panginoon, ibabalik. Okay? Kaya nung naibalik yung pagmamahal, okay? Nandun po yung influence, nandun po yung power, nandun yung presence ng Panginoon. So, Jesus, makita natin po dito, ang Panginoon, kapag tayo po mga kapatid, kung meron po tayong, bahagi na rin po ako dito, no, kung saan ay yung ating pagmamahal po sa ating Panginoon ng lamig. Sabi po ng Biblia, mga anak, magsisi kayo. Diba? Yan ay malalim po na sinabi ng Panginoon.
Hindi po tayo magtatagumpay kung wala po ang Panginoon. Kaya yung pangako niya dito, ang pangako ng Diyos dito, magtatagumpay ka sa pamamagitan po ng ating pagbalik sa Kanya. Sabi po dito, papayagan, hindi lang yon, magtagumpay, kundi sabi diyan sa verse, yung may guwit po, to the one who conquers, sabi niya, I will grant to eat of the tree of life which is in the paradise of God. So ito po yung pangako niya, papayagan, no? Na kung saan, sabi diyan, na silang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Kaya tingnan po natin, yung sinasabi po dito ng Panginoon sa Revelation chapter 21. May sinabi po diyan, in terms of this, sinabi niya, no? The one who conquers will have this heritage, and I will be his God, and he will be my son. And also in Revelation chapter 22, verse 14, sabi diyan, blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life, and that they may enter the city by the gates. Now, makita natin po dito yung mga sinabi ng Panginoon na papayagan silang kumain ng bunga ng punong kahoy. Meaning po, yung buhay na walang hanggan, they will come to them. Yung eternal life, yung eternal joy, yung eternal relationship, yung eternal presence with God sa kanila pong buhay. Okay. Kaya po mga kapatid, as we reflect sa umagang ito, tapos sa unang church nating inaaral, the 7 churches, ang hiningi po ng Panginoon dito actually is perfect love eh. Pero that perfect love, of course, cannot be lived out sa buhay natin ngayon dito sa lupa. Hindi natin kaya. Okay. But what we need is a love that grows, yung pagmamahal na lumalago, habang hindi pa po bumabalik ang ating Panginoong Yesus. Sapagat alam na din ng ating Panginoong Yesus that we will never reach perfect love dito sa lupa. On this side, no, makita natin po, pero hinahalap po ng ating Panginoong Hesus yung pag-ibig na lumalago, hindi nababawasan. Di ba? Minsan sa mga mag-asawa, habang tumatanda, nababawasan minsan, di ba? Yung dating sweet, nagiging na lang, di ba? Okay? So, pero ang sabi ng Panginoon, yung pag-ibig na lumalago, na hindi nababawasan, kundi lumalalim, lumalawak, nagmamahal lalo pa sa Kanya. Okay? At hindi po complicated yung solusyon ng Panginoon dito. At hindi rin po automatic. Okay. It requires intention. At may 3 bagay na sinabi ang Panginoon dyan. Simple but powerful. Ano po yun? Remember, repent, return, or do. Again, yung do at first. Sapagkat, bakit mahalaga nga po ang first love? Bakit kaya mahalaga sa Panginoon yung first love? Dahil hindi po tayo unang nagmahal sa Kanya. Si Jesus ang unang nagmahal sa atin. He died for us, He pursued us, and He saves us. Okay. Gayon na lamang yung Kanyang pag-ibig. That He gave His only begotten Son for us. Ganun na lamang po. Kaya po, kung tayo po ay umaatin lang sa simbahang ito, at ikaw ay gumagawa sa ministeryo, at hindi sa iyong pagmamahal kay Kristo, kundi baka may masabi lang iba, dahil nandito lang kasi yung aking asawa, o nito lang yung aking anak, o nito yung aking mga kaibigan. Okay. Makita natin po, sabi ng Panginoon dyan, hindi natin madadaya ang ating Diyos. Walang maitatago tayo sa ating Panginoon. Baka tayo ho ay nanlamig na sa ating pagmamahal kay Kristo. Pero purihin pong ating Diyos, hindi nakasalalay ang ating kaligtasan sa perfect love. Kundi, He first loved us. Okay. Sa ating, sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, nung siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo. That kind of love, that is love that keeps us and not our love that keeps to Him. Okay. Hindi yung pagmamahal natin sa Kanya, kundi yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi, posibleng, kung ang basehan yung pagmamahal natin sa Kanya, ay talagang, in terms of salvation, walang naghanap sa Diyos, sabi sa Roma, di po ba? Walang umanap, walang naghanap sa Diyos. Ang Panginoon mismo ang nag-initiate
na ipakita niya yung pagmamahal sa atin. But, ang nais ng Panginoon, we need to still to grow in our love for Christ. Kaya po, ang huling tanong ko po sa umagang ito, ayan, kala ko, i-exceed ako, Pastor eh. Marami pa, pero sabi ko ay talagang napakarami pong kailangan nating maunawaan dito. Pero praise be to God that the Lord reminding us. Kasi after po itong 7 churches na sinabi po ni John, there comes the prophecy in the end, yung pagdating po ng end times din po ba. Kaya ito pong 7 churches is nilalarawan po dito yung iba't ibang klase ng puso ng mananampalataya. And not just only in the literal church, but also the heart of the believers. Okay. And masabi natin, this church of Ephesus becomes unhealthy because they left their first love. Okay. At ang tanong ko nga, bakit kaya inuna lang Panginoon yung Ephesus sa 7 churches na sinabi dito sa Revelation? Because matter sa Panginoon yung pagmamahal. It's big matter sa Panginoon. Because if you left the first love, all those things na nabanggit sa pangalawang church, pangatlo, hanggang sa ikapitong church, flows doon sa pagmamahal. Kaya inuna niya yung Ephesus, di ba? Because you cannot compromise if you really love the Lord, Jesus Christ. Di ba? Parang sa pagmamahal mo sa asawa, kung mahal na mahal mo ang asawa mo, hindi yan mag-iibang bahay. Bakit? Dahil sa pagmamahal. Pero dahil sa the left of the first love, yung pagmamahal, it's possible na mangyayari yun. Actually, yung pagmamahal dito, kung ating iba, hihimay-himayin. Kasi sabi doon sa ating binasa kanina, darating sa panahon na ang pagmamahal ng iba ay manlalamig because, nabaling yung pagmamahal sa iba. Yung iba nga yata, nabaling na sa trabaho, nabaling na sa ibang bagay. Pero sabi ng salita ng Panginoon, do not love the things of the world. Okay. Kasi ang gusto ng Panginoon, ang maging motivation natin, kaya gibigin natin yung best natin kahit sa trabaho because your love to God, yung pagmamahal mo sa Panginoon. Okay. Kaya nga sa ating mga young adults, yung dinidiscuss in terms of yung about sa pagmamahal sa, ay yung pagsamba or I forget the exact word, yung sa working place, di ba? Yung hindi ka nag-hard work but binibigay mo yung best mo sa pagkatrabaho because of the motivation is yung to give glory and love mo sa Panginoon. Okay? Not you have a hard work because of something, yung motivation. Okay? Kaya po, in the last na ating pong katanungan sa umagang ito, are you still in love with Jesus? Or are you just only working for Him? Okay. Pili tayong gumawa para sa Panginoon, pero kung walang pagmamahal, sabi nga, it is useless. Kaya ang tanong, are you still in love with Jesus or are you just only working for Him? Nawa po sa umagang ito ay napaalalahanan po tayo ang bawat isa sa salita ng Panginoon na atin pong pinag-aralan. Tayo po yung manalangin. Dakilang Ama, amin pong Panginoon Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa paalala po ninyo sa umaga pong ito. Tunay nga po Panginoon na kung may mga bagay man sa aming buhay, sa aming puso na kayo'y nakita sapagkat walang maitatago po sa inyo. You are a sovereign God, all-knowing God. You know the thoughts of your people. You know the heart of your church, Panginoon. In this morning, Panginoon, kami po ay nagpapasiyasat po sa inyo. Kung may mga bagay man sa buhay namin, Panginoon, na kami nanlamig na kung yung motivation ng aming ginagawa para sa inyo, ito man ay sa ministry, ito man, Panginoon, ay sa personal namin na pagbabasa ng iyong salita is because nakatuon na yung aming motivation sa tao. Kahit yung aming pagbabahagi ay hindi na dahil sa pagmamahal namin pero naging routine na o naging duty na o naging ito na yung nakasinayan.
at minsan pa ay naipagmamataas na namin yung ginagawa namin sa iba, Lord, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Sapagkat nawa ang maging puso namin ay dahil mahal namin kayo. At patuloy na gagawin namin ito kahit na po sa mga panahon na inconvenience, gagawin namin ito dahil mahal namin kayo. Panginoon, tulungan niyo kami sa umagang ito na kung saan yung pagmamahal na ito na nabanggit po dito sa Church of Ephesus, that we are willing to sacrifice, that we are willing, Lord, to ang buhay namin, Panginoon, ay handa po yung selfless, yung devotion namin, yung willing to sacrifice, Lord, yung commitment namin, Panginoon, yung affection namin, yung priority namin towards God, yun po yung love na ito, the agape kind of love. And minsan pa, yung left or pag-iwan namin sa first love namin sa inyo, na yung priority namin, yung importance namin sa inyo ay nababaliwala na at naisasantabi na po kayo maliban sa ibang naming ginagawa. Na kung saan kung aming ihimayin pa yung first love, ito is a supreme, devoted priority, Panginoon, ng pagmamahal namin sa inyo. That expressed in relationship, in affection namin sa inyo po, Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, help us to remember once again yung unang pagmamahal namin sa inyo. To repent, to ask for forgiveness, to cleanse, and to do it again. To return, Panginoon. Lord, help us sa biyaya niyo at pagkilos at paggawa. Na yung first love namin ay hindi lang yung unang naramdaman namin, kundi yung pagmamahal ng aming Panginoong Hesus ang pinaka-priority namin sa buhay. Sa lahat ng aming ginagawa. Lord, help us that loving God with all our hearts and loving God with all our soul and mind and strength, that seeks you, delights in you, and prioritize you, Lord. Salamat po. Lahat ng ito in connection sa pag-alala namin ng yung kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo as we partake sa aming pong communion today. Lord, bless our hearts. Help us to return sa pagmamahal ng lubos sa inyo. To serve without loving is useless. To obey without delight is useless. To work without worship is useless. And that is exactly what happened in Ephesus, Panginoon. But in our lives, Lord, help us that see the greatest desire, the highest priority, to enjoy you, Panginoon. Not just only to serve you, to enjoy you sa buhay namin. Kung minsan pa parang ang layo nyo na sa amin, pero baka malayo na yung puso namin sa inyo. Sapagkat kayo ay never kayong lumalayo. Kami ang lumalayo minsan. Kaya Panginoon, tulungan nyo kami. Tulungan nyo kami hindi mawala, Panginoon, yung pagmamahal na ito at mabaling sa iba. Ang lahat ng ito, aming nilalapit sa inyo na may pasalamat, pag-uri, pag-isisi, at pagbalik ng pagmamahal namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po, pari ng ating Panginoon.